May malaking issue na naman. May malaking issue na naman kay Presidente. Bakit? Kasi mga kotsero, ito naman si Presidente, minsan masyado mabait talaga. Sabi ni Presidente kasi ito. Ayan, mapakita ko sa inyo. Ito kasi yung sabi. Ayan. Marcos congratulates Taiwan's new president-elect Lai Ching-te. Ayan. O, diba? Bumati lang si Presidente. Laki ng impact. Bumati lang sa bagong Presidente ng Taiwan. Nagalit ang China. Galit na galit. Galit na galit. Gustong manakit. Ito kasi sinabi ni Presidente. Pakita ko sa inyo yung kanyang tweet. Nag-tweet kasi si Presidente. Ayan o. Sabi niya, on behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai Ching-te on his election as Taiwan's next president. Uy! Agoy! We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in the years ahead. In fairness, ang ganda naman ng message ni Presidente dito. Oo. Ang ganda. Tapos sumagot naman si bagong president ng Taiwan. Sabi, thank you, President Bongbong Marcos, for your congratulations. I deeply value the enduring friendship between Taiwan and the Philippines. Dapat lang, nagpalagay kami ng base militar dito. Para tulungan kayo. Anyway. Tapos, I look forward to enhancing our economic and people-to-people ties while championing democracy, peace, and prosperity in the region. Ay, may ganung sagot. May ganung sagot, guys. May ganung sagot. Tapos, itong nangyari. Dahil dyan, nagalit ang China. Nagalit ang China. Tapos, pinatawag ang ating, na principal's office ang ating ambassador. China summons Philippine ambassador after Marcos congratulates Taiwan's Lai. Principal's office. Si Amba. Galit na galit. Gustong manakit. Parang si Attorney Roque lang kanina. Bakit binate? May ganun drama si China. Panood natin yung balita. Ayan. Pero syempre, as usual, bago tayo mag-next topic, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave, guys. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Lagay nyo yung bank account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit naman po ang Sendwave, using my promo code na Coach Jarrett, and so, kopyahin nyo lang yan, Coach Jarrett, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Game. Pinagpapaliwanag ng China ang Pilipinas sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos kay Taiwan President-elect Lai Ching-te. Labag daw kasi ito sa One China policy na sinusunod ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Matapos batiin ni Pangulong Bongbong Marcos si Taiwan President-elect Lai Ching-te, pinapatawag ng China si Philippine Ambassador to Beijing Jaime Flor Cruz. Umalma kasi ang China sa pagbati ni Pangulong Marcos kay Lai. Labag daw kasi ito sa One China policy. Sa ilalim nito, tinuturing na isang probinsya ng China at hindi hiwalay na bansa ang Taiwan. Nitong Lunes, nag-congratulate si Pangulong Marcos kay Lai at sinabing umaasa siya sa mas matatag na relasyon sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mensahe niya ni Pangulong Marcos ay salungat sa political commitment ng Pilipinas sa China at pakikialam daw sa internal affairs ng kanilang bansa. Pinaalalahanan din nila ang Pilipinas na maging maingat tungkol dito. Wow, may pagbabanta. Pinayuhan pa nila si Pangulong Marcos na magbasa at intindihin ng maigi ang isyu ng Taiwan. Basa-basa daw, PBBM, oh. Basa-basa ka raw, oh. Ay, agoy.
Ay, naku. Galit na galit eh. Oh, ayan. Basa-basa ka raw, Presidente. Ikaw naman, oh. Hindi ko raw kasi nagbabasa bago ako bumate. Control freak ang wala. Ano ba? Boyfriend ka ba? Ano ba to? Girlfriend ka ba, Mauning? Girlfriend ka ng Pilipinas? Bakit mo kami pinapagalitan? Sino ka? Tuloy natin. Naunang sinabi ng Department of Foreign Affairs na paraan lang ito ni Pangulong Marcos para pasalamatan ang Taiwan sa pagtanggap sa libo-libong overseas Filipino Ay, workers hindi. doon. I doubt. Mahigit 200,000 OFWs ang nagtatrabaho sa Taiwan. Pagbati rin daw ito sa matagumpay nilang eleksyon. Pero nilinaw rin ng DFA na sumusunod ang Pilipinas sa One China policy. Pampalubag loob na lang yan. Walang diplomatic ties ang Pilipinas sa Taiwan. Dahilan kung bakit walang embahada ang Pilipinas doon. Nagbabalita Oo, pero meron tayong MECO. Wala tayong diplomatic ties, pero we have MECO. Anyway. Galit na galit ang China, no? Gusto manakit. No, sabi. President Marcos gravely violated the One China principle, went against political commitments to China, and interfered in China's internal affairs. Yang hiya naman kami sa ginagawa niya sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bawal bumate, sabi natin, Trexie. Bawal bumate. Bakit naman ganon? Anyway. So, yun. Oh. Hiyang-hiya naman tayo, mga kojero, sa pangingialam nila sa West Philippine Sea, di ba? That's our internal affairs. Hiyang-hiya naman tayo dun sa, sa pangingialam nila sa construction ng BRP Sierra Madre or repair and construction ng BRP Sierra Madre. That's part of our internal affairs. Mamaya, marami pa silang paraan kung paano na internal affairs natin dito sa Pilipinas. Mamaya papakita ko sa inyo. Nakakatakot lang kasi itong pangingialam na ginawa ng China sa eleksyon ng tao dito. Sa eleksyon ng Taiwan, maaaring gawin din nila sa atin. And I think ginagawa na nila ngayon. So, nakakatakot, guys. Yung sinabi ng DFA dito na para lang yan sa mga sa OFWs, etc., etc. Well, I would think it's partly true. 50-50. It would be partly true. Bakit? Kasi syempre marami naman talaga tayong OFWs doon. And this is one way of thinking the Taiwan government. Na wini-welcome nila yung Filipino OFWs. Ang dami nun 200,000. 200,000 OFWs yun, napakarami nun. So, happy tayo dun. But at the same time, alam nyo, feeling ko, lang to, pampakalma. Alam nyo, di ba yung pag meron kang psycho girlfriend, or meron kang psycho boyfriend, sabihin mo na lang yung mga bagay na gusto niya marinig. Sabihin mo na lang, sige na lang, manahimik ka na lang. Diba? Pag meron kang psycho boyfriend or psycho girlfriend, sasabihin mo na lang yung mga gusto niya marinig para walang away. Ganon. Ito si Chinese Communist Party is a psycho girlfriend. Ganyan. So, oo, sige, one China policy, walang problema. Pero, oy, congratulations, Presidente. Pero kung mag-alala, one China tayo. Kalma lang. Kalma lang kayo dyan, guys. Pero one China. Pero, Presidenta, congratulations. Sartalo si China. Ba't kasi bumati si Presidente? Pero, good job ka dyan, Mr. President. Good job ka dyan, Mr. President. Asarin mo lang sila. Anyway, bakit ba kasi nagre-react ng sobra-sobra si Taiwan? Kasi, mga kotsero, saan ba yun?
Ito kasi, yung nanalo, the ruling party candidate strongly opposed by China wins Taiwan's presidential election. Yung nanalo kasi. So, kontrang-kontra siya sa China. Syempre, sa isip ng Chinese Communist Party, gusto na naming sakupin ang Taiwan. Ayaw. Anti-China yung nanalo. Kaya lahat ng nag-congratulate sa kanya, ay binatikos talaga ng China, guys. Hindi lang tayo, Hindi lang tayo. Una, si US. Oo. Sabi sa US gravely wrong to congratulate new leader. Galit na galit ng China. Dati pa naman galit ng China sa Amerika. So, what's new? Pero, eto yung bago. Pati Singapore, dinamay na nila. Pati Singapore. Anong pakialam ng Singapore sa West Philippine Sea? Wala. Pero dahil nag-congratulate si Singapore, binira din ng China si Singapore. Oo, binira din niya si Singapore. Ayan. Galit na galit. Ay, hindi siya nag-landslide, Rian Hindi siya nag-landslide. Ano lang siya, parang 40%. Yung kasunod niya is 35%. Actually, quite close fight. Very close fight yung ano nila. Oo. So, yun. Galit kay Singapore. Hindi lang si US, hindi lang si Pilipinas, hindi lang si Singapore ang bumate. Marami pang bansa ang bumate. Ayan, International community congratulates Taiwan on elections and eyes more exchanges. Ang dami. Una, ano ba to? President, ba't ganyan? Ito na nga Singapore. Ang sabi, saan na ba yung kanina? Nasa ilalim na pala yan. Okay, ito. According to the Ministry of Foreign Affairs, it has received congratulations from the leaders of Taiwan's diplomatic allies, Guatemalan President Bernardo Arevalo, Paraguayan President Santiago Peña, and Belizean Prime Minister John Briceño. Tapos, pati Japan, naglabas din ng statement tungkol dyan. The government of Japan will work hard to further deepening cooperation and exchanges between Japan and Taiwan based on its position to maintain a working relationship on a non-governmental basis. China, may isa pa kayong i-rebuke. May isa pa kayong i-rebuke, China. Ito pa. Singapore, ito alam na natin yan. US, syempre, alam na natin yan. Gabrielius Landsbergis, Lithuanian Minister of Foreign Affairs, congratulated Lai on his election in a post on social media. Michael Roth ng Germany, Chair of the German Federal Parliament's Foreign Affairs Committee, bumati din, tsaka Czech Republic, Senate President Milos, hindi ko alam paano basahin to, sorry guys, congratulated the Taiwanese people on a post on X. So, medyo marami-rami kang aawayin dyan, China. Marami-rami kang aasar, marami-rami kang i-rebuke. Marami-rami yung ayong aawayin. Ay, nako, kawawa naman. Pero mga kotsero, one thing that we have to observe dito sa nangyaring election sa Taiwan, and for me, para sa akin mga kotsero, ito yung pinaka nakakatakot, nakakabagabag. Kasi they interfered with with Taiwan's elections. Nakialam sila. They tried to influence the election sa Taiwan. At kung nagawa nila sa Taiwan yan, what's stopping them from doing it somewhere else? What's stopping them from doing it dito sa Pilipinas? Diba? Paano nila ginawa yan? Ito yung mga paraan. Ito yung mga bagay na ginawa ng China para impluwensyahan ang eleksyon ng Taiwan. Una,
Sowing information chaos. Okay, Chinese misinformation in Taiwan used to be easier to catch with news articles or social media posts clunkily written with vocabulary used mainly in China, so sa mainland, or in simplified Chinese text, okay, etc., etc. Now, that campaign has been localized and Chinese propagandists have been encouraged to amplify authentic local disputes and divisions, said Tim Niven, head of research at Taiwan's Doublethink Lab. It's putting a Taiwanese polarization on steroids. So dati daw, mga kotsero, ang ginagawa lang ng China, si China, naglalabas siya ng mga social media posts. Pero obvious na galing ng mainland. Obvious na galing ng CCP. Kasi, kumbaga, hindi siya dun sa regional language. Although pareho naman Chinese yan. Pero siguro, iba yung kung paano magsasalita ang Taiwanese kaysa sa mainland. Diba? So, madaling nahuhuli. Pero ngayon, anong ginawa nila? Localized na siya. So, ibig sabihin, may mga Taiwanese na gumagawa ng disinformation gamit ang Chinese propaganda. Sounds familiar. Sounds familiar, guys. Alam niyo yung feeling? Mga local na binabayaran ng China para maging propagandista. Hindi na lang ako mag-talk. Hindi na lang ako mag-talk. Ay, naku. Ayan, no? Chinese propagandists have been encouraged to amplify authentic local disputes and divisions. Alam nyo na yan. Alam nyo na kung sino. Hindi na ako magtotok. Kilala nyo naman yung mga yan. Kilala nyo yung mga yan. Hindi na lang ako magtok. So, anong trabaho nila? Ang trabaho nila ay mag-create o gumawa ng division at pag-aaway. Paikipag-away. So, yun para talaga trabaho nila. Makipag-away. Awayin at i-discredit yung gobyerno. Alam ko yung Kenneth Reyes. Nakita ko nga yan eh. Myla. Si Myla daw. Ayan. Ayan yung una. Diba? So, sowing information chaos. Example niyan yung nangyayari sa West Philippine Sea, diba? Nung binangga yung barko natin, may mga vloggers na nagsalita. Ang sinabi na hindi binangga ng China yung what do you call this? Yung barko ng Pilipinas. Pilipinas ang bumangga sa barko ng China. Yun. Information chaos. Locals ba yung nagsabi nun? Yes. Filipinos ang nagsabi nun. Pero anong kinukwento nila? Chinese narrative. Yun ang number one strategy. Pangalawang strategy. Ito, ayan. Ayan, Beijing's influence campaign has also tapped networks of local Beijing-friendly content creators. Ayan, hindi ako nagsabi niyan, guys. Yung balita ang nagsabi niyan, hindi ako. Content creators daw, Diyos ko. My goodness. Alam na this. Taiwanese authorities are investigating a digital media company that runs more than 20 Facebook pages with large followings and regularly criticizes the DPP. Yung DPP, ito yung nanalong partido. Yan yung dyan galing sila eh. So,
Meron daw 20 Facebook pages na may mga malalaking following at wala silang ibang trabaho kundi i-criticize ang DPP. Sounds familiar? Sounds familiar ba, guys? Hindi na lang ako mag-talk. Pero, alam nyo na yan. The group's owner was offered content and financial support by Chinese state media journalists, according to screenshots of conversations shared to the Washington Post by a security officer involved in the case. Uy! So may mga bayaran pala talagang nagaganap. Agoy! Ay. Ito, next strategy. So yung unang strategy is mga information chaos ang tawag. So, ang ginagamit nila ay mga content creators. Okay. Nakita naman natin dito. Social media ang drama nila. Ito sa pangalawa, iba naman. So, syempre, kung meron ka ng content creators, dapat meron ka ring local officials. Sino kaya to? Hindi na lang ako mag-talk. Alam na natin yan. Ay, nako. Ito. Over the past year, China has taken hundreds of local-level Taiwanese officials to Chinese cities. Their sway efforts have been as blatant as handing out vouchers for the streaming platform, paano ito pinapronounce? Ikiyi, and instructing the visitors to vote for pro-unification candidates according to Taiwan's prosecutor's office. Ay, nako. Dito ako natatakot, mga kotsero. Kaya iniintay ko magsalita si Sara eh. Iniintay ko magsalita si VP Sara. Kasi alam nyo, mga kotsero, up until today, I'm still on the fence. Before, 100% sold ako kay VP Sara. Before. Pero nung pumatok yung issue ng West Philippine Sea at hindi ko siya nariringgan ng kahit anong statement against the CCP, Chinese Communist Party. Parang, teka lang. Bakit kapag ang usapan, Communist Party of the Philippines, ang daming statement. Pero pag ang usapan, Chinese Communist Party, walang statement. So doon ako ngayon nag-umpisa bumaba ang level of confidence. So, I'm still hoping na magsalita si VP Sara dito. But until then, I'm reserving my 100% support. So, let's see. Pero isa daw to sa strategies ng China. Sabi ng China, ayan oh. So, these exchanges in which Taiwanese officials are hosted in China on heavily subsidized trips have long been seen as an avenue for grassroots influence operations with the expectation that they will return with a pro-China message. Taiwanese authorities are investigating 40 people in relation to these visits and potential election interference. Sino ulit yung mga nagpunta ng China? Hindi na lang ako mag-talk. Pero kasi, nabasa ko to sa mga Facebook posts ng ibang mga hindi na lang ako mag-talk. Kasi alam niyo naman, hindi ko naman content yung tumira ng mga ibang content creators eh. And vloggers for that matter. But, nung nabasa ko to,
Napaisip ako, sabi ko, putik, parang ginagawa to dito ah. Yan, highly subsidized trips sa China mismo. Tapos, the hope is, pag bumalik sila ng Pilipinas, meron silang pro-China message. Hindi pala hope. Expectation. With the expectation. So there. That's one. Dalawa na pala. This is 2. Yun. Tapos, 3. Wielding economic sticks and carrots. Yan. Ito ginagawa to sa atin. Matagal na. Panahon pa ni GMA, meron na nito. So, yung yung Belt and Road, naalala nyo ginawa ng China kay Digong? Diba? Nangako ng ilang billion yun? Ilang billion na dollars? A million pala, ilang million dolyares ang ginawa, ang sinabi. Sabi, Digong, pag nag-China ka, mag-i-invest kami sa Pilipinas. Oo. X million dollars ay i-invest namin sa Pilipinas, etc., etc. Ano nangyari? After 6 years ng pagliligaw ni Digong sa China, natupad ba? Hindi. Hindi natupad. Sabi ni Casper Gold. Yung dalawang tulay lang yung nangyari. Oo, wala nangyari dun. Diba? Is the VP in the position to talk about the situation in WPS? Yes, she does. She can comment about Nag-comment siya sa ICC. Nag-comment siya sa Amnesty. Nag-comment siya sa tawag dito? Peace talks. But she cannot comment on the West Philippine Sea? Really? She can comment about every other topic except the West Philippine Sea? Why not? Anyway. So, anyway, going back. So, eto na nga. Si China daw, ang ginawa sa Taiwan, China canceled preferential tariffs on 12 chemical compounds from Taiwan. On Tuesday, China's Commerce Ministry said it was studying the possibility of canceling other tariff concessions for agriculture, fish, machinery, auto parts, and textiles, measures that Chinese officials said would continue if the DPP maintains its pro-independence position. Ginawa rin yan sa atin dito sa Pilipinas. Naalala nyo yun? Yung saging. Na parang na-offend natin ng China tapos sabi ng China, hindi na namin kukunin ang saging nyo. Ayun, nag-comment pa siya sa Hamas-Israel, di ba? Tama. Kung nakapag-comment, is she in a position to comment about the Hamas-Israel conflict? No. But she did. So, there. Sige lang, magtalo kayo dyan. Anyway. So, there. So, ginawa din to sa Pilipinas before. Anong ginawa ng China? Yun nga, yung sa saging. Hindi na namin kukunin yung saging nyo, sabi. Oo. Hindi nag-enjoy si Laila de Lima. Di ba? Anyway. Tapos, sabi, in December, China said it would resume some imports of grouper, pati isda,
after banning it in June, but only imports from 6 individuals and 1 company whose chairman visited China the month before will be allowed. So yon, yung mga pumapabor lang sa China ang bibigyan ng negosyo. Yun, ganun lang. So yan. So yun yung pangatlo. Ginawa na sa Pilipinas to, guys. Don't be fooled na hindi pa to ginagawa sa Pilipinas. Matagal na tong ginagawa sa Pilipinas. Panahon ng pandemic, tinake advantage daw yung carrot strategy. Bibigyan namin kayo ng napakaraming vaccine. Diba? May bidang-bida na naman si Tatay Diggs. Sabi, bibigyan tayo ng China ng maraming vaccines. In fact, nauna na akong i-vaccinate. Hindi naman natin alam kung na-vaccinate talaga siya. Diba? So, yun. So, wait. So, there. So, ginawa na to sa Pilipinas. Kaya na nakakatakot itong next na elections eh. Kasi most probably mangyayari to. Mangyayari to ulit. So, yan. Tapos, last but not the least, ito. Ramping up gray zone military intimidation. Ito, lagi nating na-experience sa China. Diyan sa West Philippine Sea. So, that's basic. Alam na natin yan. Na-experience na natin yan. So, ayan. Ahead of the election, China appears to be using new forms of gray zone tactics, aggressive measures that stop short of open conflict and are meant to intimidate. Since December, China has sent at least 31 high-altitude balloons, similar to the one discovered and shot down over the United States, into Taiwan's airspace. Taiwan's Defense Ministry described the balloons as cognitive warfare intended to demoralize Taiwan's 23 million people. Diyos ko, ang konti ng tao sa Taiwan, no? Mas marami pa tayong botante kaysa sa population nila. Ang botante natin, last election was 60 million, if I'm not mistaken. Tapos sila, 23 billion lang. Grabe. But anyway, tapos, ano ba? On Tuesday, days before polls were to open, China launched a satellite that unexpectedly crossed over southern Taiwan before entering space. According to Taiwan's Defense Ministry, the launch prompted a rare nationwide emergency alert, whose English version mistakenly described the object in question as a missile flyover, alarming residents. So, ginagawa na ito sa Pilipinas. Alam naman natin ginagawa na sa West Philippine Sea, di ba? Yung doon, yung pang ginagawa sa Coast Guard natin. So, kaya yun. So, alam na natin to. Pamilyar na tayo dito. Pamilyar na rin tayo dito sa wielding economic sticks and carrots. Tapos, ito medyo bago sa atin. Ayan, co-opting local officials. Ayan. So, mag-iingat po tayo, mga kutsero. Ingat tayo sa mga opisyal na pro-China. At actually, dito ako kinakabahan ngayon. Dito ako natatakot sa 2028 elections. Kasi hindi natin alam kung sino sa kanila ang pro-China. For example, si Digong, di naman natin alam naman kung pro-China siya eh. No, hinalal siya eh. Di ba? Si PBBM, nung before siya hinalal, neutral siya sa China. But now, medyo lumalayo-layo na talaga siya sa China. Di ba? So, dito tayo magkakaano. Dito tayo kailangan mag-ingat sa mga opisyal. Tsaka, maingat din tayo dito sa mga tao na nagkakalat ng impormasyon na pabor sa China. Kasi most probably, they're part of the China information campaign. So, yun. Agree ako dito, Lemuel. Dapat kapag nagkaroon ng presidential debate, isama yung issue ng China. At, well, hindi rin eh. Kasi naalala ko nung si Digong to, sabi niya, magje-jetski ako, papunta ng Spratly, tatanim ko yung flag ng Pilipinas. Di naman nangyari yung jetski. Naging friendly pa nga sa China eh. Di ba? China the best ever nung panahon na yun. Di ba? So, hindi natin alam.
Nakakatakot lang. So, but ito lang mga kotsero nung nagsabi ang bagong pangulo ng Taiwan na palalawigin pa ang people-to-people ties, biglang naglabas ng ganitong announcement. OFWs in Taiwan may now apply for multiple entry visa. Oh, di ba? Pwede na magkaroon ng multiple entry ang mga OFW sa Taiwan. O saan ka pa? Tindi niyan. Malaking improvement yan, guys. Filipino workers in Taiwan are now eligible to apply for a multiple entry visa after the self-ruled island relaxed rules for foreign workers. The MECO announced on Tuesday. Ito yung wala nga tayong embassy doon, pero meron tayong MECO. Manila Economic and Cultural Office. Yan. So, yun. Ang daming overseas Filipino workers doon. Mga around 200,000 nga. Dito 150,000 lang pero mga 200,000 yan. So, this is very, very good news para sa Taiwan. And this means work for Filipinos. Di ba? So, there. So, I'm hoping one of these days na, again, sabi ko nga sa inyo, pangarap ko sa Pilipinas, magkaroon ng maging powerful passport. Pangarap ko yan. Yung makakapunta ka sa iba't ibang bansa ng visa-free. Sarap. Kahit 15-30 days na visa-free, okay yun. Pero mangyayari lang yun pag umangat yung ating ekonomiya. At kapag maganda yung relasyon natin sa iba't ibang bansa. So now, ang ating relationship with Taiwan is starting to develop, starting to become better. So, pumayag na sila ng multiple entry. Diba? This means, anytime, pwedeng umuwi yung mga kababayan natin, mga OFWs, anytime, pwede silang bumalik ng Pilipinas, tapos balik lang sila ng work. Diba? Ang lapit lang ng Taiwan sa atin. Napakalapit. 1 hour? 30 minutes to 1 hour? Airplane? Or 2 hours at most. Sa malapit lang Taiwan sa atin. O gusto mo umuwi ng weekend? Kung may pera ka, gusto mo umuwi ng weekend dahil birthday ng anak mo, uwi ka. Basta payagan ka ng boss mo. Tapos balik ka rin. The following 2 days after, 3 days later, balik ka agad. Multiple entry. Di ba? Multiple entry. Ganun yun. So, hopefully magawa natin yan. Lahat naman, Rolly Tobias, may visa. Kahit kahit Thailand tsaka Vietnam. Pero yung doon, visa upon arrival. Yun. Ganun talaga. Kailangan talaga yan ng lahat ng bansa. Lahat ng bansa may ganyan. So, di ba? Meron ka kamag-anak or yung anak mo magbe-birthday or yung meron ka kailangan uwian agad. Ginawa ng Divisoria, Taiwan. May pera ka, di ba? Why not? Di ba? So, yun. Pwede kang magbalikan, di ba? I mean, this is the product of a good diplomatic relations with like-minded countries. Take note, like-minded. Ibig sabihin, pareho ng isip, pareho ng goals, pareho ng ideolohiya. Diba? Like-minded. Kaibigan, basically. Pero hindi ka kaibigan, wala, mahirap. So, I guess, I'm sure, kasi may mga nakikita akong post kanina na binabati ko si PBBM. Bakit paro kasi binati si President Lai? Siyempre, may mga, we may not have formal diplomatic relations with Taiwan, but they are a friend. They're a friend. So I hope na huwag tayong magpadala sa propaganda ng China. Huwag tayong magpadala sa propaganda ng China, guys. Huwag tayong maniniwala sa kanila, promise. Stop it. Get some help. Kung maniniwala kayo doon.
Anyway, mga kochero, hanggang dito lang po muna ang ating live stream. Okay, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin ang Facebook page para like and updated sa mga ganap sa aking ginagawa sa buhay. And I will see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye!